Magandang hapon mga bata! Welcome sa ating online children's meeting. Welcome din po sa mga magulang at shepherds na kasama natin ngayon. Ako nga pala si Kuya Primo. At ako naman si Kuya Dave. Handa na ba kayong makinig? O kung handa na, maupo na kayo ng maayos at ihanda ang iyong mga tenga upang makinig sa salita ng Diyos. Noong nakaraang Sabado, nakita natin na naginip si Nebuchadnezzar at walang sinuman maliban kay Daniel ang nakapagsabi at nakapagbigay ng kahulugan nito sa hari. Ito ay dahil inihayag ito ng Diyos kay Daniel. Kaya siya, ang kanyang tatlong kaibigan at iba pang mga pantas sa Babylonia ay nailigtas sa kapahamakan. Ngayong hapon naman ay ipagpapatuloy natin ang mga pangyayari mula sa aklat ng Daniel. At tayo ay nasa chapter 3 na ng aklat na ito. Ano pa kaya ang mga nararanasan ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan? Excited na ba kayong malaman? Pero bago yan, umawit muna tayo. Shadrach, Meshach, and Abednego, they were servants of the Most High God. They will not worship any other god. They trusted in their God who will save them. 3 men were thrown into the blazing fire, yet 4 men loose, walking and unharmed. Oh, the king was surprised to what he saw. He blessed the God who delivered them. Shadrach, Meshach, and Abednego, they were servants of the Most High God. They will not worship any other god. They trusted in their God who will save them. 3 men were thrown into the blazing fire, yet 4 men loose, walking and unharmed. Oh, the king was surprised to what he saw. He blessed the God who delivered them. Nagsimula ang chapter 3 ng Daniel sa paggawa ng haring si Nebuchadnezzar ng isang ribultong ginto. Ang taas nito ay 90 talampakan at ang lapad naman ay 9 na talampakan. Itinayo niya ito sa kapatagan ng Dura, sa lalawigan ng Babylonia. Nagsugo si Haring Nebuchadnezzar upang tipunin ang mga tagapangasiwa ng lalawigan, mga kinatawan, mga gobernador, mga ingat-yaman, mga tagapayo, mga hukom, at ang lahat ng mga pinuno ng mga lalawigan upang pumunta sa pagtatalaga ng ribultong itinayo ng haring si Nebuchadnezzar. Sila nga ay nagtipon at tumayo sa harapan ng rebulto. Nagsalita ang tagapagbalita at malakas na ipinahayag ang isang kautusan. Ganito ang kanyang sinabi: Sa inyong ipinag-uutos, o mga bayan, mga bansa at mga wika, na kapag inyong narinig ang tunog ng tambuli, plauta, alpa, sambuko, salteryo, tambol, at ng iba pang mga panugtog, kayo'y magpapatira pa at sasamba sa ribultong ginto na ipinatayo ng haring si Nebuchadnezzar. Sino mang hindi magpatira pa at sumamba ay kaagad na ihahagis sa gitna ng horno ng nagniningas na apoy. Kaya't sa oras na iyon, nang marinig ng lahat ng mga bayan ang tunog ng panugtog, ang lahat ng bayan, mga bansa at mga wika ay nagpatira pa at nagsisamba sa ribultong ginto na itinayo ng hari. Kaya't ng panahong iyon ay nagsilapit ang ilang kaldeyo at nagbigay ng mga paratang laban sa mga Hudyo. Sinabi nila sa hari na may ilang Hudyo na kanyang itinalaga sa pamamahala sa lalawigan na hindi nakinig at sumunod sa kautusan na magpatira pa
at sumamba sa kanyang rebulto. Sila ay ang mga kaibigan ni Daniel na sina Shadrach, Meshach at Abednego. Sinabi ng mga Kaldeo na ang tatlong ito ay hindi naglilingkod sa mga Diyos ng hari, ni nagsisisamba man sa rebultong ginto ng kanyang itinayo. Kaya't sa puot at galit ay ipinag-utos ni Nebuchadnezzar na dalhin sa kanya sina Shadrach, Meshach at Abednego. Dinala nga nila ang mga lalaking ito sa harapan ng hari. Sumagot si Nebuchadnezzar at sinabi sa kanila, O Shadrach, Meshach at Abednego, totoo ba na kayo'y hindi naglilingkod sa aking Diyos? Ni nagsisisamba man sa rebultong ginto na aking itinayo? Mabuti kung kayo'y handa ngayon na magpatira pa at sumamba sa rebultong ginawa ko, sa sandaling inyong marinig ang tunog ng tambuli, lauta, alpa, sambuko, salteryo, tambol, at ng iba pang mga panugtog. Ngunit, kapag kayo'y hindi sasamba, kayo'y kaagad na ihahagis sa gitna ng horno ng nagniningas na apoy. At sinong Diyos ang magliligtas sa inyo sa aking mga kamay? Sina Shadrach, Meshach at Abednego ay sumagot sa hari, O Nebuchadnezzar, hindi namin kailangan sagutin ka sa bagay na ito. Kung mangyayari na ang aming Diyos na pinaglilingkuran namin ay makapagliligtas sa amin sa hurno ng ningas na apoy, ay hayaang iligtas niya kami sa iyong kamay, o hari. Ngunit kung sakali mang hindi, dapat mong malaman, o hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, ni sasamba man sa rebultong ginto na iyong ipinatayo. Napuno ng galit si Nebuchadnezzar, at ang anyo ng kanyang muka ay nagbago laban kina Shadrach, Meshach at Abednego. Siya'y nagsalita at inuutos na painitin ang horno ng 7 ulit na higit kaysa dating init nito. Kanyang inutusan ang ilang magigiting na mandirigma mula sa kanyang hukbo na gapusin sila at ihagis sa horno na nagniningas na apoy. Ganito nga ang ginawa sa kanila. Ngunit, ang mga lalaking bumuhat kay na Shadrach, Meshach at Abednego ay pinatay ng liyab ng apoy nito. Subalit, ang 3 lalaking ito, sina Shadrach, Meshach at Abednego, ay bumagsak na nakagapos sa gitna ng horno ng nagniningas na apoy. Kaya't ang haring si Nebuchadnezzar ay nagtaka at nagmadaling tumindig. Sinabi niya sa kanyang mga tagapayo, Di ba 3 nakagapos na lalaki ang ating inihagi sa apoy? Sila'y sumagot sa hari, Totoo, o hari. Siya'y sumagot, Tignan ninyo ang nakikita ko'y 4 na lalaki na hindi nakagapos, na naglalakad sa gitna ng apoy, at sila'y walang paso, at ang anyo ay ika-4, ay gaya ng isang anak ng mga Diyos. Nang magkagayoy, lumapit si Nebuchadnezzar sa pintuan ng hurno ng nagniningas na apoy, at sinabi, Shadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos, lumabas kayo at pumarito kayo. Kaya sila'y lumabas mula sa kalagitnaan ng apoy. Ang mga buhok ng kanilang mga ulo ay hindi nadarang, ni nasunog man ang kanilang mga suot, ni nag-amoy-apoy man sila. Nagsalita si Nebuchadnezzar at sinabi, Purihin ang Diyos ni na Shadrach, Meshach at Abednego, na nagsugo ng kanyang anghel at nagligtas sa kanyang mga lingkod na nagtiwala sa kanya. Kanilang sinuway ang utos ng hari at isinuko ang kanilang mga katawan, kaysa maglingkod o sumamba sa sino mang Diyos maliban sa kanilang sariling Diyos. Kaya't ako'y naguutos na ang bawat bayan, bansa at wika na magsalita ng anumang masama laban sa Diyos ni na Shadrach, Meshach at Abednego ay pagpuputol-putulin at ang kanilang mga bahay ay gagawing bunton ng basura, sapagkat walang ibang Diyos na makapagliligtas sa ganitong paraan. Nang magkagayoy, itinaas ng hari sa katungkulan sina Shadrach, Meshach
at Abednego sa lalawigan ng Babylonia. Hanggang dito na lamang muna ang ating kwento mula sa aklat ng Daniel. Mga bata, anong mga aral kaya ang dapat nating matutunan mula sa ating narinig? Makinig kayong mabuti. Una, makikita natin mga bata na gumawa si Nebuchadnezzar ng isang rebulto na gusto niyang sambahin ng mga tao. Isipin ninyo, pwede ba tayong sumamba sa gawa lamang ng isang tao? Si Nebuchadnezzar ay isang tao lamang, kaya hindi dapat sambahin ang gawa ng tao. Dahil sina Shadrach, Meshach at Abednego ay nanggaling sa Juda. Kilala nila ang tunay na Diyos. Kaya, matapang nilang hinarap ang kanilang kahihinatnan at sila ay tumayo sa kanilang pananampalataya. Ikalawa, nang sila ay itinapon na sa loob ng horno ng nagdiningas na apoy, napansin ng hari na hindi lamang sila hindi natutupok ng apoy. Meron pa silang ika-4 na kasama na ayon kay Nebuchadnezzar ay gaya ng isang anak ng mga Diyos. Sa tingin ninyo mga bata, sino kaya ang nakasama nila Shadrach, Meshach at Abednego sa loob ng horno? Ang Diyos! Hindi sila pinabayaan ni Jehovah sa loob ng horno. Bagkos, sinamahan sila. At dahil kasama nila ang Diyos, walang masamang nangyari sa kanila. Ang horno na para sana sa kanilang pagdurusa at kamatayan ay naging isang kaaya-ayang lugar dahil kasama nila si Jehovah. Mga bata, sa mga pagsubok o anumang mahirap na sitwasyon, kapag kasama natin ng Diyos, ang lahat ay magiging kaaya-aya. Ikatlo, nakita natin ang kahalagahan ng mga may kasama o companions at dahil sila ay magkakasama, malakas ang kanilang loob na tumayo para kay Jehovah at hindi sila natakot o nanghina sa maaaring mangyari sa kanila. Buo ang kanilang pananalig kay Jehovah na magliligtas sa kanila. Kaya mahalaga na may mga kasama tayo upang manalangin at magtulungan sa oras ng kagipitan. Ngayon naman ay sabay-sabay nating basahin ang ating Bible verse, una sa Ingles at pagkatapos sa Tagalog. Psalms 34:17. The righteous cry out and Jehovah hears, and He saves them out of all their troubles. Awit 34:17. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Story time! Ngayon naman ay pakinggan natin ang kwento tungkol sa batang si Kylie. Si Kylie ay isang mahiyaing bata. Madalas ay makikita lamang siya sa isang sulok na tahimik habang nagmamasid sa ibang mga bata na masayang nagkukwentuhan at naglalaro. Sa kanilang barangay ay may children's meeting tuwing Sabado. Gustuhin niya man na dumalo sa meeting dahil gusto niya ang mga kwento, madalas ay pinipili niya na lamang na lumiban o umabsent dahil natatakot siyang tawagin ng shepherd o kaya'y kausapin ng ibang bata. Isang Sabado, napilitan siyang pumunta sa children's meeting dahil wala siyang kasama sa bahay na magbabantay sa kanya. Gaya ng dati, siya ay nakaupo lang sa sulok at parang umiiwas na papansin siya ng iba. Napansin siya ng isa pang bata sa children's meeting na si Maya. Si Maya ay isa ring mahiyaing bata katulad ni Kylie at madalas natahimik lang sa isang tabi. Gusto niyang sumali sa ibang bata, naglalaro at masayang nagkukwentuhan. Subalit, wala siyang lakas ng loob na lumapit sa kanila. Pero, nang makita niya si Kylie, ay naglakas loob siyang batiin ito. Hi Kylie! Nagulat si Kylie sa paglapit ng batang babae. Pero, sumagot naman ito sa kanya. Sa unang pagkakataon
ay nagkaroon ng kausap si Kylie sa children's meeting. Bagamat sila lang dalawa ang nag-uusap, na-enjoy nila ang kwento ng isa't isa at sila ay naging magkaibigan. Dahil dito, naging excited na si Kylie na umattend ng children's meeting. Gayon din si Maya, dahil alam nila na may makakasama na sila roon. Tuwing Sabado, dadaanan muna ni Maya si Kylie sa kanyang bahay upang sabay silang magtungo sa children's meeting. At pagdating sa meeting, nagtutulungan sila sa pagsagot sa mga tinatanong ng shepherds. Naging aktibo sila at nagsimula na rin makipagkaibigan sa iba pa nilang mga kasama sa meeting. Dahil sila ay may mga kasama na, hindi na sila natatakot na makipag-usap sa iba at nakikisali na rin sila sa iba pang mga batang nagsasaya. Mga bata, tingnan nyo ang inyong mga kasama ngayon sa children's meeting. May nakikita ba kayong nag-iisa? Kung meron, lapitan natin sila at kausapin nang sa gayon, hindi sila matakot at mahiya. Nawa, tayong lahat dito sa children's meeting ay maging mga magkakaibigan. Ngayon, ay sabayan ninyo kaming manalangin. Sundan nyo lamang ako. O Panginoong Jesus, O Panginoong Jesus, salamat po sa aming narinig ngayong hapon. salamat po sa aming narinig ngayong hapon. Gawin mo po kami Gawin mo po kami na tulad ni Daniel tulad ni Daniel at kanyang 3 kaibigan at kanyang 3 kaibigan na magkakasama na magkakasama sa paghahabol sa paghahabol at pag-i-enjoy sa iyo. at pag-e-enjoy sa iyo. Bigyan mo po kami Bigyan mo po kami ng mga companions ng mga companions at gawin mo kaming mga tunay na magkakaibigan. at gawin mo kaming mga tunay na magkakaibigan. O Panginoong Jesus. O Panginoong Jesus. Amen. Amen. Mga bata, hanggang dito na muna ang ating meeting ngayong hapon. Pero huwag kayong mag-alala dahil magkikita-kita muli tayo sa susunod na Sabado sa ganap na 2:00 hanggang 3:00 ng hapon dito sa ating online children's meeting. Sa susunod na Sabado ay makakarinig na naman kayo ng mga bagong kwento sa Biblia. Kaya dapat ay mag-join kayo uli. Para sa mga nakaraang episodes ng ating online children's meeting, maaari ninyong itong mapanood sa YouTube at sa ating official page. I-search nyo lang ang CIM Online Children's Meeting. Maaari ninyong mapanood muli ang mga naunang episodes at maaari nyo rin aralin ang mga tinuro namin sa inyong mga kanta at i-memorize ang mga verses na tinuro namin. Nawa ay palagi ninyong tatandaan ang mga kwento at mga aral sa Biblia na inyong natutuhan. Maaari nyo ring ikwento ang ating mga natalakay sa inyong mga magulang, mga kapatid, mga kaibigan, at maging sa inyong mga kalaro. Huwag nyo rin kakalimutang manalangin, magbasa ng Biblia, at tumawag ng "Oh Lord Jesus! Oh Lord Jesus! Oh Lord Jesus!" Dahil kapag ginawa ninyo ang mga ito, kayo ay magiging mga mahusay. Paalam hanggang sa muli.